Good news sa mga naghahanap ng trabaho abroad. Balak na ring mag-hire ng South Korea ng mga Pinoy domestic helper. Pinag-aaralan din ng kanilang bansa na palawigin ang visa ng employment permit system ng mga skilled worker doon. Yan ang unang balita ni Ian Cruz. Balik South Korea nitong Hulyo ang 29 anyo sa Batanggenyong si Michael Bagot. Ang ikalawang kontrata niya sa ilalim ng EPS o Employment Permit System ay alang-alang daw sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya umaasa raw siya at iba pang Pinoy factory worker dito na ma-extend ang pananatili ng mga nasa ilalim ng EPS. Sakali maging 10 years, mas malaki pong tulong para sa pamilya namin dito sa Pilipinas. Ilang dekada na ang matatag na relasyon ng Pilipinas at South Korea, kaya naman hindi nakapagtataka. Maraming mga Pilipino ang naengganyong magtrabaho rito kung saan mas malaki ang kita at mas maganda ang mga benepisyo. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas dito sa Seoul na pinag-aaralan nga ang pagpapalawig ng pagtatrabaho ng mga skilled worker sa ilalim ng EPS. Meron kang pagkakataon na magkaroon pa ng isa pang kontrata na medyo mas mahaba dun sa una mong kontrata. Magdadalawang dekada ng EPS kung saan pinapayagang kumuha ng foreign workers ang Korean employers na walang makuhang local workers. Higit kalahati sa tinatayang 63,000 na Pinoy rito sa South Korea ang nasa EPS program. Pero kailangan din daw makitang karapat-dapat bago bigyan ng mas mahabang kontrata. Meron hong mga requirements na tinitignan po nila, kasama na po doon yung language proficiency. Bukod sa factory workers, pinag-uusapan na rin ang pagkuha ng mga domestic helper mula sa Pilipinas, lalo tumatanda ang populasyon ng South Korea. Meron po silang ginagawang pilot study at possible pilot implementation po sa mga darating na buwan. Pero maliit lang po na numero initially po. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.